Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 14, 2025, Biyernes ng ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa Aklat ng Karunungan, chapter 13, verses 1 to 9. Napakahangal ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig at ang mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinilala nilang Diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking kariktan, dapat ay nalaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmula ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito. Sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sangnilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos. Maaaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubas silang naakit sa kagandahang kanilang nakita, hanggang sa naniwala silang Diyos nga ang mga ito. Ngunit wala silang tunay na maidadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, bakit din nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa ating pong pagpapatuloy ng pagbabasa mula sa aklat sa Lumang Tipan, sa Aklat ng Karunungan. Muli tayo ay ipinapakilala mismo ng aklat ng ito sa karunungan. Gaya ng nabanggit ko kahapon, ang karunungan ay ang Diyos. Kaya po si Kristo na bukod tangi inihahanda ang mga tao. Kaya nga ito ay nasa Lumang Tipan at lahat ng pinapahayag dito ay patungkol sa katuparan ng pangako ng Diyos sa Mesiyas. At ang karunungan nga na ngayon pa lang ipinapakilala, walang iba kundi ang Diyos. At dito, maganda yung sabi, napakahangal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos o pinipiling hindi kilalanin ng Diyos. Sabi nga, sa dami ng nakikita natin sa paligid, sa kalikasan, lahat, maging sa labas ng mundo, yung kalawakan, talaga ma-amaze ka. At marami, halimbawa, mga scholars natin, yung mga scientists natin, mga nahihirapang unawain, kasi pag may na-discover silang tungkol sa isang bagay, nalalaman nila paano ito nagsimula, paano yung composition. Sabi nga, unti-unti para bang sila ay naliligaw para kilalanin yung lumikha nito. So, maganda po na sinasabi nga, kahit anong bagay dito sa mundo na ma-discover ng tao, laging ang tanong ay, saan ito nagmula? Sino ang lumikha nito? Kahit pa sabihin natin na ang tao ay kaya ng mag-clone, kaya niya ng lumikha ng hayop. Ngayon nga, sinusubukan, di ba, na ang tao kaya na nilang i-manipulate. Kung gusto mo ng blue eyes, blue eyes. Kung gusto mo ng puti, puti. Kung ano man na itsura ang gusto mo. At dahil doon, parang pakiramdam ng tao ay kaya na natin mabuhay nang walang kinikilalang Diyos kasi kaya natin gawin kung anong ginagawa ng Diyos. Pero yun nga, sabi, napakahangal ng taong ayaw kumilala
sa Diyos. So, ano man ang achievement natin, nararating ng tao, pasyensya man yan o kung ano man, lahat yan ay laging, yung attributes ay patungo pa rin sa Diyos. Kahit nga tayo, no? Kahit tayo, kanino ba nanggaling yung talento natin? Sino ba nagbigay ng kaalaman sa atin na matuklasan ang mga bagay-bagay, no? Na sa pinakamaliit na atom, no? Na ganyan ay ang Diyos pa rin ang lumikha. At lalong-lalo na sa mga nakaka-discover ng mga bagay sa paligid natin, ang Diyos pa rin ang lumikha sa iyo. Kahit sabihin pa natin na kaya natin gumawa ng tao, kaya natin mag-clone, ang Diyos pa rin ang gumawa at lumikha sa ating lahat. Kaya muli, no? Kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kayaman, kung hindi ka kumikilala sa Diyos, hangal pa rin ang tingin sa atin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po na.